Mateo Kapitulo 24 versikulo 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang aking Ama lamang. Dito tayo dapat magsimula. Malinaw na sinabi ni Jesus mismo, walang sinumang tao ang nakakaalam ng araw o ng oras ng kanyang pagbabalik. Hindi ito isang nakatagong kaalaman na maaaring mabuksan sa pamamagitan ng matalinong matematika, mga pattern sa kalangitan, o pag-aayon ng mga petsa sa mga pista. Ito ay sikreto ng Ama. Ibig sabihin, sinumang nagtatangkang magtakda ng tiyak na petsa para sa rapture, gaano man sila kapanipaniwalang magsalita, ay lumalampas na sa hangganan ng kasulatan. Sabihin na natin ng tuwiran, ang mismong kahulugan ng isang bulang propeta ay yaong nagsasabi ng isang bagay sa pangalan ng Panginoon na hindi natutupad. Kaya't sinumang nagtatalaga ng petsa para sa rapture ay gumaganap bilang bulang propeta, alam man nila ito o hindi. Maaari silang taos-puso sa kanilang kalkulasyon. Maaari silang masigasig sa propesya tungkol sa mga huling araw. Ngunit ang kasigasigan ay hindi nakakapawi ng pagkakamali. Kung sinabi ni Jesus na walang nakakaalam, kung gayon wala talagang nakakaalam. At gayon man, kung titingin tayo ngayon, may mga tao sa internet na nagsasabing magaganap ang rapture sa Setyembre taong 2025, partikular sa mga petsang ika-23 ng Setyembre hanggang 24. Madalas na ikinakabit ang mga prediksyong ito sa pista ng mga trompeta o Rosh Hashanah. Ipinapaliwanag nila na ang pistang ito ay nagpapahiwatig ng rapture dahil sa pagtunog ng trompeta, at dahil binanggit ni Pablo ang huling trompeta, sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 52. Ang iba naman ay mas lumalayo pa, ikokonekta ito sa mga tanda sa kalangitan o simbolikong interpretasyon ng Biblia, at ipapahayag na ang pagkakaayon ng mga bituin o mga linya ng propesya ay nagpapatunay sa petsang ito ng Setyembre. Ang kanilang conclusion, nasa Setyembre 23 hanggang 24, 2025 ay ungaten ang iglesia. Palawakin natin ang paniniwalang ito. Totoo na ang pista ng mga trompeta ay isang makapangyarihan at makahulang pista. Para sa Israel, ito ang simula ng kanilang sibil na bagong taon. Sa Biblia, ito ay panahon ng time na pagtitipon, pagsisisi, at pagtunog ng shofar o sungay ng tupa. May ilang Kristiyano na iniugnay ang larawang ito ng trompeta sa paglalarawan ni Pablo tungkol sa rapture, unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 52, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling mabubuhay na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Dahil dito, ipinipilit ng ilan na ang rapture ay tiyak na magaganap sa hinaharap na pista ng mga trompeta. Ngunit narito ang panganib. Bagamat ang pista ng mga trompeta ay tunay na may mga makahulang anino na tumuturo sa pagbabalik ni Kristo, wala sa Biblia na nag-uutos sa atin na itakda ang isang tiyak na petsa para sa rapture. Ang larawang ito ng trompeta ay sumisimbolo sa pagtawag ng Diyos, hindi isang manual para tukuyin ang eksaktong araw. Ang pagtatali ng walang hanggang karunungan ng Diyos sa isang tiyak na 48 oras na petsa sa ating modernong kalendaryo ay isang pang-aabuso sa malinaw na kahulugan ng kasulatan. Kasaysayan na ang patunay ng maraming taong nahulog sa ganitong patibong. Isa sa pinakakilalang halimbawa ay si Edgar C. Whisenant. Si Whisenant ay dating inhinyero ng NASA na naniwalang natuklasan niya ang tiyempo ng rapture. Noong 1988, inilathala niya ang aklat na pinamagatang 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988. Naging napakabenta ng aklat na iyon, tinatayang mahigit 4.5 milyong kopya ang naipamahagi. Maraming iglesia ang bumili nito ng maramihan. Inimbitahan siya ng mga programa sa telebisyon upang ipaliwanag ang kanyang mga dahilan. At maraming Kristiyano ang kumapit sa kanyang salita na parabang ito'y mismong propesya ng Diyos. Ipinahayag ni Whisenant na ang rapture ay magaganap sa pagitan ng Setyembre 11 hanggang 13, 1988, sa panahon ng Rosh Hashanah. Habang papalapit ang petsa, lalo pang tumindi ang pananabik. May ilang Kristiyano na ipinagbili ang kanilang mga ari-arian, tiyak na hindi na nila kakailanganin ang mga iyon. Ang iba naman ay nagsipag-amin ng mga kasalanang matagal na nilang binaliwala. Puno ng pananabik ang paligid. Ngunit dumating at lumipas ang itinakdang petsa. Wala namang nangyari. Nagsisiba at umamin si Whisenant sa kanyang pagkakamali. Hindi. Binago niya ang kanyang hula at inilipat ito sa Oktubre taong 1988. Nang mabaygo iyon, muli niyang inusag ang petsa sa 1989, pagkatapos ay sa 1993. Bawat pagkabigo ay lalo pang nagpapahina sa kanyang kredibilidad, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Milyon ang nalinlang. Marami ang nayanig ang pananampalataya.
Ang mga mapanlibak ay nakahanap ng bagong bala para tuyain ang Kristyanismo, at ang tapat na mga mananampalataya ay kinailangang lumaban sa pagkadismaya at pagdududa, hindi dahil sa salita ng Diyos, kundi dahil sa kapalaluan ng tao. Ito ang panganib ng pagtatakda ng petsa. Nagbibigay ito ng huwad na pag-asa at saka naman binabasag ito. Sinisira nito ang pananampalataya at nagiiwan ng kalituhan. Binalaan na tayo ng Biblia tungkol dito sa Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 22, kapag ang isang propeta ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon, ngunit hindi ito natupad, iyon ay salitang hindi sinabi ng Panginoon. Ang propeta ay nagsalita ng may kapalaluan. Mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit dapat tayong maging maingat ngayon. Kapag nakarinig kayo ng mga tinig online na nagsasabing ang rapture ay tiyak na magaganap sa Setyembre 23 hanggang 24, 2025, alalahanin ninyo si Edgar Whisenant. Alalahanin ninyo si Harold Campang na nanghula ng rapture noong ika-21 ng Mayo taong 2011 at saka ika-21 ng Oktubre taong 2011. Alalahanin ninyo ang di mabilang na iba pang nauna sa kanila. Lahat sila ay nagkamali. Bakit? Dahil malinaw na sinabi ni Jesus, walang nakakaalam. At gayunman, patuloy na lumilitaw ang ganitong mga prediction dahil ang mga tao ay sabik sa katiyakan. Magulo ang mundo. May mga digmaan, bumabagsak ang mga ekonomiya, dumarating ang mga kalamidad, at lalong lumulubha ang imoralidad. Sa ganitong mundo, tila nakakaaliw ang pangako ng isang tiyak na petsa ng pagliligtas. Ngunit ito ay huwad na aliw. Ang ating tunay na kaaliwan ay hindi sa kaalaman kung kailan mangyayari ang rapture, kundi kung sino ang darating. Ang tunay na mensahe ng kasulatan ay hindi, kalkulahin ang petsa, kundi, maging handa sa lahat ng oras. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 44, kaya't maging handa rin kayo, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kung palagi tayong handa, hindi na mahalaga ang tiyak na petsa. Ang mahalaga ay ang mamuhay sa kabanalan, ipalaganap ang ebanghelyo, at maghintay sa kanyang pagbabalik ng may pananibik, hindi kalkulasyon. Kaya't ilantad natin ang prediction tungkol sa rapture sa Setyembre bilang kung ano talaga ito, isa na namang pag-uulit ng mahabang kasaysayan ng mga nabigong pagtatakda ng petsa. Maaari itong tunog kapani-paniwala. Maaari itong gumamit ng mga pista sa Biblia at mga pattern sa kalangitan. Maaari itong makaakit ng milyon-milyong manunood online. Ngunit hindi ito galing sa Diyos. Ito'y gawa ng imahinasyon ng tao na sinusubukang ipuwersa ang mga hiwaga ng Diyos sa kalendaryo ng tao. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Ituon natin ang ating mga mata kay Kristo. Hayaang ipaalala sa atin ng pista ng mga trompeta ang pag-asa ng kanyang pagbabalik, nang hindi ito ginagawang laro ng paghuhula. Matuto tayo mula sa kasaysayan, alalahanin ang marami ng nalinlang ng mga huwad na propesya. At higit sa lahat, mabuhay tayo na parang bawat araw ay maaaring siyang araw, dahil maaari nga. Kung magaganap man ang rapture ngayong gabi, sa susunod na taon, o sa loob ng 100 taon, iisa lamang ang tawag, maging handa. Ang Setyembre rapture ay nabunyag, hindi dahil alam natin ang petsa, kundi dahil malinaw ng sinabi ni Jesus na hindi natin ito malalaman. Ang tunay na mananampalataya ay hindi hahabol sa mga prediction, kundi kakapit sa mga pangako ng Diyos, na ayon sa Juan Kapitulo 14 versikulo 3, ako'y muling darating at tatanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naruroon. Iyan ang ating pinagpalang pag-asa. Iyan ang ating katiyakan. At iyan ay sapat na. Sa buong kasaysayan, palaging may tukso na hanapin ang isang tao na magsasabing siya ay may espesyal o tagong kaalaman tungkol sa pagbabalik ni Kristo, sa pamamagitan man ng mga panaginip, pangitain, mahiwagang kalkulasyon, o di umano'y mga pahayag mula sa Diyos. Madalas, ipinagkakatiwala ng mga tao ang kanilang pananampalataya sa mga individual sa halip na sa salita ng Diyos. Ngunit malinaw ang Biblia, hindi ibinahagi ng Diyos ang tiyempo ng rapture kaninuman, hindi sa lalaki, babae, propeta, o nangangarap. Ang tanging tunay na awtoridad na mayroon tayo ay ang kasulatan. Malinaw na sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 36 na, walang nakakaalam ng araw o oras. Kasama rito ang mga teologo, mangangaral, YouTuber, o sino mang nagpipilit na natuklasan na nila ito. Walang panaginip o pangitain ang maaaring pumalit o sumalungat sa nakasulat na salita ng Diyos. Totoo na ang Diyos ay maaaring magsalita sa pamamagitan ng mga panaginip sa ilang pagkakataon, ngunit ang mga mensaheng iyon ay kailanman hindi sasalungat sa kasulatan. At malinaw nang nagsalita ang kasulatan, ang tiyempo ng rapture ay nakatago. Kaya't kailangan tayong mag-ingat.
Binalaan tayo ni Apostol Pablo sa Colosas Kapitulo 2 versikulo 18 na huwag tayong magpapaloko sa mga nagsasabing may nakita silang pangitain. Ang ating pundasyon ay hindi nakabatay sa imahinasyon ng tao, kundi sa pahayag ng Diyos. Sa sandaling itaas natin ang opinyon ng tao higit sa salita ng Diyos, tayo'y lumalakad na sa mad-ulas na lupa. Kaya't kapag may nagsabi, nagkaroon ako ng panaginip na ang rapture ay mangyayari ngayong Setyembre, o, nagkaroon ako ng pangitain ng eksaktong araw, dapat nating sukatin ang pahayag na iyon ayon sa kasulatan. At kapag sinabi ng kasulatan na, walang nakakaalam, ibig sabihin, walang nakakaalam. Napakasimple nyon. Ang ating pag-asa ay hindi nakabatay sa tao, kundi sa walang hanggang mga pangako ng Diyos. Kung sinasabi ng Biblia na hindi natin malalaman ang tiyak na oras ng rapture, ano ang dapat na tugon natin? Dapat ba tayong panghinaan ng loob? Hindi. Ang mismong katotohanan na si Jesus ay muling darating ay dapat magpuno sa atin ng kagalakan, pananabik, at pag-asa. Sa halip na habulin ang mga petsa, maaari nating itaas ang ating mga mata araw-araw na may inaasahan, na alam na ang kanyang pagbabalik ay mas malapit ngayon kaysa kahapon. Tinatawag ng Tito Kapitulo 2 versikulo 13 ang pagbabalik ni Kristo na pinagpalang pag-asa. Ang pag-asa ang nagbibigay sa atin ng katatagan kapag magulo ang mundo. Ito ang pumipigil sa atin na malugmok sa kawalan ng pag-asa kapag nakikita natin ang mga digmaan, kalamidad, at pagbagsak ng moralidad. Ang pag-asa ang nagtutulak sa atin pasulong kahit mabigat ang buhay. Ang rapture ay hindi isang palaisipan para ating lutisin, kundi isang pangako para ating pahalagahan. Isipin ang sandaling iyon, tutunog ang trompeta, muling bubuhayin ang mga namatay kay Kristo, at tayong mga nabubuhay pa ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Hindi ito teorya. Ito ay realidad. Ito ang hinaharap na isinulat ng Diyos para sa kanyang bayan. Bawat sakit, bawat pagkawala, bawat tanong na hindi nasagot ay mawawala sa isang iglap kapag nakita na natin ang ating tagapagligtas ng harapan. Ito ang dahilan kung bakit inaasahan natin ang rapture, hindi na may takot, kundi may pananabik. May ilan na kapag naririnig ang tungkol sa rapture ay natatakot. Nagtatanong sila kung sila ba ay handa, kung sila ba ay sapat, kung baka sila ay maiwan. Ngunit hindi ipinapakita ng Biblia ang rapture bilang parusa para sa mga mananampalataya. Ito ay pagliligtas. Ito ay pangako ng Diyos na titipunin niya ang kanyang mga anak bago bumuhos ang kanyang paghatol sa mundo. Sa Juan Kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 3, inaliw ni Jesus ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng mga salitang ito, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng lugar. At kung ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng lugar, ako'y muling darating at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo'y makapiling ko. Hindi ito wika ng takot, kundi ng kaaliwan. Ang rapture ay paraan ng Diyos upang sabihin, kayo'y akin. Babalikan ko kayo. Sa halip na subukang hulaan ang petsa, tinawag tayong mamuhay ng may kahandaan. Ang kahandaan ay hindi ang matakot na tumitig sa langit, kundi ang tapat na lumakad kasama si Kristo araw-araw. Ang kahandaan ay nakikita sa kabanalan, pagsunod, at katapatan kahit sa maliliit na bagay. Kapag ang isang nobya ay naghihintay sa araw ng kanyang kasal, hindi niya ginugugol ang kanyang oras sa pagkalkula ng eksaktong minuto. Ginugugol niya ang kanyang oras sa paghahanda ng sarili, na may kagalakang inaasahan ang sandali na siya'y makakasama na ng kanyang kasintahan. Sa gayon ding paraan, ang iglesia, ang nobya ni Kristo, ay naghihintay sa kanyang kasintahan. Sinasabi sa Pahayag Kapitulo 19 versikulo 7 na ito ang dapat maging saloobin ng mananampalataya, hindi balisang paghuhula, kundi masayang paghahanda. Minsan, napakabigat ng buhay. Ang sakit, mga suliraning pinansyal, pagkawala ng mahal sa buhay, at araw-araw na pakikipaglaban sa kasalanan ay tunay na nakakapagod sa ating mga kaluluwa. Ngunit kapag iniisip natin ang rapture, naaalala natin na pansamantala lamang ang ating mga paghihirap. Ayon kay Pablo sa Roma Kapitulo 8 versikulo 18, sapagkat inaakala kong ang mga pagtitiis sa kasalukuyang panahon ay hindi karapat-dapat ay pantay sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Ipinapaalala ng rapture na malapit na ang hangganan. Hindi tayo tumatakbo ng walang patutunguhan. May araw na itinalaga kung kailan tatawagin tayo ni Jesus pauwi, at bawat luha ay papahiran. Ang katotohanan ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy kahit tila hindi na kayang dalhin ang bigat ng buhay. Ang pag-asam sa rapture ay hindi lamang tungkol sa kaaliwan, kundi tungkol din sa kagyat na pangangailangan. Kung naniniwala tayo na si Jesus ay maaaring bumalik anumang oras, paano dapat ito maghubog sa paraan ng ating pamumuhay?
Dapat nitong gisingin tayo upang ibahagi ang ebanghelyo sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Bawat taong ating nakakasalamuha ay isang kaluluwang walang hanggan. Ipinapaalala ng rapture na maikli ang oras. Ipinapaalala nito na ang ngayon ang araw ng kaligtasan. Sinabi ni Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 20, kami na mamanhik, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ang pagkapurang ito ang dapat makita sa paraan ng ating pananalangin, ng ating pananalita, at ng ating pagmamahal sa kapwa. Sa huli, ang pag-asam sa rapture ay nangangahulugang pag-alala sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin. Ang langit ay hindi isang malabong ideya. Ito ang tunay at walang hanggang tahanan ng bawat mananampalataya. Inilarawan ito ng malinaw sa Pahayag Kapitulo 21, isang bagong langit at isang bagong lupa kung saan ang Diyos mismo ay maninirahan kasama ng kanyang bayan. Wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamati, wala ng sakit. Kapag dumating ang rapture, iyon ang pintuan patungo sa walang hanggang realidad na ito. Lalabas tayo mula sa pagkawasak ng mundong ito at papasok sa kagandahan ng perpektong kaharian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nasabi ni Pablo sa Filipos Kapitulo 1 versikulo 21, sapagkat sa akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Para sa mananampalataya, bawat hakbang pasulong ay isang hakbang na mas malapit sa walang hanggang kagalakan.